Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Alright, good Monday evening mga kaagapay. Kakaibang karanasan ito para sa amin. Masabihin namin sa inyo kung bakit. Anyway, kapag ka 9:30 na, alam nyo na, no? Pag at Lunes, makakasamahan nyo mula sa Amara Counseling and Training Center. Sumasaypawid over 702 DZAS, FEBC Radio TV. At this is to welcome you mga kaagapay. Ano po inyong ginagawa ngayon? At ano man ang inyong mga iniisip, kayo ay nakatiwangwang. Sa iba kasi parang, naalala ko dating professor natin, sometimes it's good na tumunga nga. Oo nga, pero parang yung hindi pinagpapahinga daw yung isip. Pero ngayon, gusto ko pong i-invite kayo at yung mga nanonood po sa atin ngayon na may oras, ano, at tumunghay sa isa't kalahating oras ng usapang puso, counseling, relationship at mga anik-anik sa buhay, sabi nga. Ay samahan niyo po kami sapagkat we are looking forward to make this episode very meaningful, very productive sapagkat ito po ay matagal namin hindi ginawa sapagkat dati-dati radyo lang, ano. Ngayon radio TV. At hello po sa inyo na na-access tayo sa Facebook at sa mga platforms, even yung mga nasa ibang bansa, ano, alam niyo ba, napakinggan, napapanood tayo. Yay, maraming babatiin mamaya. Ikaw. Mga kagapay, ang kasama ko po ngayon ay dalawa sa mga resident counselors and licensed counselors mula sa Amara Counseling and Training Center. In fact, ayun yung patawag na senior eh. Ano senior counselor o psychotherapist ng grupo. So without further ado, mga kaagapay, kasama ko sa ngayong gabi, si Dr. Elaine Dizon at si Miss May Gomez. Hello! Hello! Magandang gabi, Pastor Archie, Amy. Yeah, good evening sa inyong dalawa. Ang gagawa pa ng mga kasama ko. Wow, salamat So of course, sa mga nakikinig sa atin at nonood, magandang gabi po sa inyong lahat. Yeah, so magandang gabi po sa inyong lahat. Ano, and sana po, huwag nyo kaming iiwan. Dyan lang kayo hanggang 11 o'clock. Oo nga, no? Kahit makatalugan na, di ba? Marami sa mga listeners natin talagang buhay na buhay sila sa gabi. Like me, mas aktibong kumikilos yung utak at magiging productive pagkagabi. Oo. Kayo ba, morning persons ba kayo o evening persons? Ako, morning ako talaga. Morning person ako. Pagka alas 9 na ng gabi, pagka wala tayong hardline, tulog na. Ay, gano'n. Tapos kumigising ka ng mga alas 3, gano'n. Alas 4 naman. Wow. Oo, alas 4. Ikaw, Alain, morning person o evening person? Pwedeng both, kasi nag-a-adjust ako pag may kailangan. Okay. Pero most of the time, I stay up until 12 midnight, pinaka-late na yun. I have to sleep na 12. Yung mga kagapay po natin na nakaradyo lang ngayon, na nagdadrive halimbawa, ginagawa tayong backgrounder. Hello po sa inyo lahat at drive safe. At yung mga nasa probinsya na nagdo-dual task, no? Yung mga halimbawa nagbababad ng mga labahin, o kaya ay naghahanda ng mga susuotin ng mga anak kinabukasan ng asawa. O kaya baka kasi meron din nagpaplano magbiyahe overnight or outing, di ba? Although today is Monday, and what makes this day special kasi this is the day after Doc Elaine's birthday. Yes! Hindi ganon. Akala ko nakalimutan nyo na. Hindi naman. Hindi ka naman makakalimutan. Happy birthday! Mga kagapay, join us in Alright. greeting Doc Elaine. Hindi na sabihin ko ilang taon. Blessed secret birthday! 25. Forever. Ayun. What was it like to celebrate your birthday kahapon? What did you do? Well, of course, kasi nung lumalaki ako, talagang pinalaki kami na dapat pag birthday mo, magsisimba ka. Oh, okay. So, that's one thing na hindi ko kinakalimutan gawin. Although, the past few years, medyo kasi hindi siya tumataon ng Sunday. So, it's either advance or sa after na, ito sakto na Sunday. Sabi ko, Lord, this is the best time to be grateful and give thanks sa buhay na pinagkaloob ng Lord.
Lord. So, yun lang. Yun. Right. Pag medyo umiidad na tayo, we get to have a different perspective on birthday. Tapos na yung mga bonggang mga party, kaya parang mas splurging. Kung may splurge. Pero we look at life differently in a more maturing way, no? Mahalaga buhay tayo, walang sakit, nakapagtatrabaho, nakapag-minister. Ayan. Yeah. At may isa tayo sa Amara na mag-birthday naman tomorrow. Tomorrow naman. Si Miss Marsha Bicomo. Happy birthday, Miss Marsha! Happy birthday! Love you! Happy birthday, Ate Marsha! Oo, at alam natin pagka sa Ate Marsha nagbe-birthday, hindi pwedeng walang piging. Oo. Fiesta. hindi ba sa kainan piging talaga yan? Hindi kung uuwi ka nung masakit yung batok. Oo. Minsan may take home ka. Ay, hindi lang minsan madalas. But anyways, kami ni Ate May at of course si Miss Rachel, yung ating executive director, ay very grateful to celebrate the birthday of these two beloved ministry partners. Yeah. No? Wow, thank you. Yes. And of course, si Kuya Eugene din nga pala. I almost forgot. Oo. Yung ating latest addition sa grupo. Kuya Eugene, magandang gabi if you're tuned in or nanonood ka. Alright, ulitin ko po. Kayo po na bagong tune in, welcome po sa programang Heartline Monday Edition kasama ang mga kaibigan, mga licensed counselors natin mula sa Amara Counseling and Training Center kung saan ay pinapakinggan ang inyong mga nararamdaman dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Hatid po sa inyo ay halos 1.5 oras ng usapang puso, counseling, mga mental health, at mga nangyari sa ating mga buhay, no? Tayo rin ay napapakinggan via online streaming app ng FEBC.ph at ang ating cellphone app, yun ay FEBC PH Stream. Kaya naman yung mga kaagapay nating nasa ibang bansa na walang radyo pero sa magitan ng app na ito ay pwede tayong mapakinggan. Hello po sa inyo lahat at dahil yan sa mga very diligent and faithful work ng mga kasama natin sa production na sila Reggie Villena, yung ating RTV team, yay! At si Wenmark Balatuhan at yung mga broadcast engineers natin doon sa Bukawe Transmitter site. Mga kaagapay, we really want to make this episode very meaningful. Nakasakasama po kayo at kaya po we encourage and invite you na magbigay ng mga mensahe, katanungan, feedback at mga reactions, kahit mga emojis yan, just to make sure, to assure us that you're there. Kayo po ay nakikinig. Okay? All you need to hanapin nyo lang po ay yung Facebook page ng 702 DZAS-Radio TV at pwede rin magmensahe sa mga numbers na ito kung kayo ay medyo old school na katulad ko at gusto pa rin yung nagte-text. So all you need to do is to message us via 0916-296-6620 para sa mga Globe users and 0999-223-5671 and 0961-784-9351 para naman sa mga smart users. Mag-aantay po kami ng inyong mga katanungan. Let's make this evening very productive at very significant. Hindi lang para sa amin, kundi para sa inyo. At May, would you like to promote din naman yung mga, si Doc Alin na lang siguro, yung mga, yung mga programs na pwede lang ma-avail sa Amara and where can we be contacted? Yan. Alright, dahil ang mga tao ngayon na nasa online social media, so meron din kaming Facebook at you can just type in Amara Counseling and Training Center at lalabas na po lahat doon ng aming information if you want to get in touch with us. So if you need counseling of all types ba? Individual counseling, couples counseling, or marriage therapy, kung mag-request po kayo ng mga seminars or workshop, just feel free to send us a message po sa aming Facebook page, Amara Counseling and Training Center, na if you are an old school like sabi nga ni Pastor Archie kanina, if you'd like to call or text, kasi mas mabilis pa rin ang communication through through phone, you can contact us at 0936-921-8516. Again, that's 0936-921-8516. Doon naman po sa mga seminar or workshop na mayroong, mas maganda po pag kayo mag-i-invite sa amin, nakalagay niyo mga specific details that you would like us to know para we can provide you kung ano talagang gusto nyo. So you can send us those invitation to our email, amaracenter2015@gmail.com. So lahat po yan lowercase, no space. Again, it's amaracenter2015@gmail.com. Parang pinapagalitan mo na yung mga kaagapay. Hindi naman. Kasi I've learned when I was working sa call center na you need to be clear. At you have to repeat sobrang clear nga talaga. The information that you are giving, especially yung numbers, yung space, yung mga ganon. Yeah. At
may training kami dyan. So siguro, nadala ko na. Nadala mo As yan. Parang kung sinisermonan ako ng tatay ko. Grabe naman. Well, if you felt that way, I apologize. Joke lang. Ang ganda ng diction niya, no? At again, tandaan niyo po yung number na yan, tsaka nasa Facebook po na please send in your messages. Habang ginagawa niyo po yan, of course, hindi mawala yung mga batian. Wow, ayun na. Ready na siya sa mahabang listahan ng kanyang mga babatiin. Talaga ba pwede nang bumati agad? Yeah, binabati ko lang yung aking mga kasama sa discipleship group namin. Yung mag-asawang Ginto, si Pastor Ariel at yung kanyang wife, si Ate Lori, si Sister Tita and Kat Ponce, si Ate Georgie sa Horda, si Kuya Balong, Kuya Balong Anisete, and then si Ana Padula, ayan. At of course, si Sister Minda Capiznon, ayan. Every Wednesday kami, kaya lagi yan nagpapabati. And of course, gusto ko ring batiin, no, yung recently nag-held ako ng, held ako ng seminar on couples enhancement. Nakalimutan pa. Yan, sila Pastor Teda, tsaka sila Pastor Lani Armamento, dyan sa Luzon Christian Alliance Church. Hello po sa inyo. Mamaya ni mga pamilya mo, feeling ko, mamaya, no? Dami. Nahiya ko, Alina. Ang dami natin, tatlo tayo. Kailangan hatiin yung oras. O Doc Allen, ikaw naman. Kagandahan kay Doc Allen, konti lang yung binabati niya. Talaga ba? Kasi may circle of friends and sphere of influence, hindi sila masyadong nakikinig. So, ini-encourage ko sila kasi sabi ko, babatiin ko kayo, kaya manood kayo or makinig siguro kayo. Siguro ngayon na nun. Oo. So, una, syempre, binabati yung mga friends ko sa Jesus Flock Church. Na ito yung nakikinig talaga, yung mag-asawa ni Richard, tsaka ni Jill, at tsaka yung anak niya si Tep-Tep na parang tatay-tatay na rin niya ako. So, if you are listening, magandang gabi sa inyo. At yun nga, yung mga teachers sa Jesus Flock Academy. Kasi recently nagkaroon ako ng ako yung guest speaker nila sa Parent Teachers Conference. It was my first time to encounter all the teachers and the parents. So if you are listening, magandang gabi sa inyong lahat. Kasi nabanggit ko rin doon na may regular tayong program dito sa FEBC. So if they want to learn sa mga counseling perspective and issue, so encourage them also to listen. So baka nakikinig sila, kaya magandang gabi po sa inyo. Yun. Especially to Pastor Jeff Matias and Tita Gina Matias and Pastor Eric. Yes, si Pastor Eric nasa Mexico. Wow! So pwede tayong ma-access ni Pastor Eric samantalang siya ay nasa Mexico because of our online streaming app. Tama. Yun. At dahil dyan, pinabati ko rin si Aisel Ruth Soliven dyan sa Florence, Italy, and you're watching, at alam ko na ayun. Parang familiar yung pangalan. At saka si Cindy Bautista, si Amika, I'll see you very, very soon. At maging yung mga host ko dyan, si Pastor Albert, saka si Pastor Shirley Bautista Lopez. Ci vediamo presto. Ayan. I'll see you very soon. At of course, yung family ko sa Batya, St. Martha Village sa Bukawi, Bulacan. Hello kay Mama Nilda, kay Cindy, kay Yulin, kay Lark, kay Aces. Hello sa inyong lahat at yung mga family din ninyo. At of course, yung mga kapatiran namin sa Biyayang Tahanan Homeowners Association or Mami Linda Onabia, lagi silang nakikinig. Si Ate Babette Placer din at yung kanilang mga sambahayan. At yung La Rosa family, si Kuya Ernie, tsaka si Ate Lisa. Hello po sa inyong lahat, maging si Heidi. Yan. Yun ang marami. O baka wala na. Baka ikaw meron pa baka? Yeah, last one. for this time. Binabati ko ng happy anniversary yung amin pong church. Pleasant Christian Alliance Church. 32 years na kami. Yeah. Wow. On Sunday. Ayan. Yun. Sa Sunday, 32 years. Galing. Ayan. May lechon. Hindi mo tayo invited. Anyway, happy 32nd anniversary ko po. lang. Okay. Alright. Yung may una tayong katanungan na pumasok ngayon. Sabi niya, good evening po, Heartline. Head po ako ng HR sa aming medium-sized organization. I am 27 years old. At for several months, inaubusan na po ako ng motivation to stay kasi feeling ko ay wala na akong naiaambag na significant contribution. Paulit-ulit na lang ang lahat at very routine. Dalawa lang naman pong naisip kong options. Una, mag-leave na muna baka sakaling ma-regain ko ang drive ko. Pangalawa, mag-file na ng resignation.
Ang baba na kasi ng self-esteem ko at parang sweldado na lang ako dito. Ano po ang masasabi at matutulong nyo sa akin? Biglang tatawa na pagka sinulit. Hindi kasi baka may naisip ko na agad. So, iniisip ko pa yung tanong. Bata pa yung 27. Oo, bata pa. Well, ang sinabi niya kasi dito parang paulit-ulit na lang yung mga ginagawa niya, routine. No? And that is one thing na nagiging reason why someone would come to a point na parang wala na siyang motivation because of the routinary work. Diba? And lalo na kung ganyang 27, yung mga age na ganyan, they would like to really venture on a lot of things. Gusto nilang mag-explore, mag-discover, and they want to really do things that would prove to themselves na ano yung mga kakayanan pa nilang gawin. So this is something that probably would really need siguro yung to take time para to reflect on what's been going on sa buhay niya and to ponder upon mga options niya. Iniisip nga niya kung magre-resign ba siya or magli-leave, no? So, ikaw, Doc Alhin, anong masasuggest mo dyan? Well, that's good thing. Meron siyang dalawang option. May option siya. To stay and leave muna and then to resign later on. So, I think maganda niyang gawin yung mag-leave, take a break, and then reflect talaga. Tapos, isipin niya, ano ba talaga yung kanya naging purpose? Bakit siya decided to accept the job doon sa medium-sized na company na yon. Kasi if we lose sight of the purpose, why do you stay in that job? So sometimes we tend to be came by the stress of the work, yung mga ganong issue, kaya nagkakaroon tayo ng mga ganitong issue sa ating sarili na feeling natin hindi na tayo useful. Diba? So, ayun, kung naghihingi siya ng opinion regarding sa kanyang decision, pwede niyang gawin yung option 1 na mag-leave muna siya to reflect upon her career, kasi career decision too. Diba? So, regarding sa work niya kasi ito. So, ganito din yung mga lately naging problem ng mga naging client ko later kasi mga matatagal na to sa company nila. So, sabi ko, one thing that you can identify if you're not really happy in the work is yun nga, are you dragging yourself to go to work every day? So pagka ganon, ano na yan, red flag na yan. Pangalawa, are you staying there just for the sweldo? So medyo hindi siya, napaka-empty motivation nun or driven ka ng need. Although siyempre kapag need, medyo ko-consider mo din talaga yon. So ito yung mga bagay na kailangan niyang tignan kung talagang kailangan niya mag-resign or baka kaya pa niya magtiis while looking for other opportunities. Yeah. And I think it's also would be helpful kung i-raise niya tong concern niya sa kanyang mga immediate head or supervisor. Pwede. Kasi sabi niya parang ang baba na ng self-esteem niya. No? It could be that parang tingin niya there are still a lot that he can do para sa company. Hindi lang siguro na discover pa. So probably he would feel better about himself kung may mga bagong assignment, something na mas worthwhile or mas mataas ba yung requirement sa skills, yung ganyan. Okay. Doc, sa pagpo-profile ng mga Gen Zs, it comes to commitment to work, meron ka bang gustong tingnan na perspective dito? Halimbawa, may mga profile ba mga Gen Zs o millennials when it comes to our generation in terms of resiliency, commitment to stay, endure, o parang look after sa drivers na kanilang source ng happiness and joy? Yeah, it's a good factor to look at kasi ang difference nga ng mga younger generations or Gen Z, parang it's hard for them to stay in one place because they keep looking for opportunities. Although, maganda sa kanila, napansin ko, hindi sila driven ng money. Hindi. Oo, parang nakakausap akong yung parang na Gen Zs. tayo ba yung driven by money? Kasi provider tayo, mga breadwinners tayo. Karamihan sa kanila, especially mga privileged na Gen Zs, they really after, yung saan sila masaya. Ngayon nga, dami nagsulputang career na hindi ko alam. Sabi ko, so, how do you find this work? Like, yung sa online lang, yung ganyan. And nakikita ko as they describe yung kanilang ginagawa social media, yung mga online work nila, nafe-feel ko din yung kanilang excitement to do it. Kaya sabi ko, well, that's what really matters when you're working
na masaya ka, nag-enjoy ka, it's not just money ang usapan. So ganun yung nagiging nila, parang factor nila, defining factor kung if they gonna stay or not. Ang pangit lang siguro is, or disadvantage ng pangit is, yun nga, ang dami because of the technology advancement. So parang yung generation nila is they want to keep up. Which is hindi naman masama talaga. Kahit nga tayo dapat updated din tayo. It's just that naiiwan tayo kasi like for me, hindi naman ako ganun ka-interested to learn. Especially kapag hindi siya beneficial for me. So yung mga ganon. So may ganon silang attitude regarding sa work. Yeah. Pero parang parang mas mabilis yung pacing nila when it comes to changing careers and ganyan. Did you ever want to work as an HR? Kasi yung mga work natin bilang counselor, people person, relating, processing, naisip niyo ba yung sarili niyo na nag-HR work o parang leaning to HR work? Ako naisip ko yan, pero I need to study organizational development. OD. Kasi magbibigay siya ng kalagdagang kaalaman regarding sa corporate culture. At ano ba talaga specific ang ginagawa ng isang psychologist inside the corporate setting. Medyo iba yun sa ating mga training at sa ating inaral. Kasi minsan pagka nag-share ng issue yung mga client natin, yung client ko about yung na-issue sa boss, yung escalation process ng mga promotion and ganyan, sabi ko, parang interesting mag-aral, no? So, nabubuhay yung interest po. Tignan natin. Hindi ko naisip, pero it's nagiging interested ako to learn. I see. I was doing a lecture recently sa PetLink tsaka sa POFI, which is official partner ng Amara, a group of young people. Isa sa mga bagay niwan ko sa kanila ay look at life, isang philosophical understanding na it's a huge classroom that you and I are still students. Nag-aaral pa rin tayo. Challenge ko ngayon mga single pa na mga 30s na sila, o kaya parang naghahanap na nag-prepare na. Sabi ko, while waiting, magpagwapo at magpaganda at mag-aral. Mag-take masteral, di ba? Mag-aral, mag-MA. Kumuha ng pa konti-konting units, mga vocational skills na pwede lang matutunan para ma-enrich yung sarili. Ayun. Anyways, I was talking to an HR professional. Ang ideal pala dito, you stay in a job for at least 2 years. Kasi kapag may mga aplikante na papalit-palit ng trabaho, hindi umaabot ng 2 taon, hindi siya prioritized to be hard kahit magaling siya. Unless galing ka sa mga Ivy League schools na meron tayo. Like the commitment issue, no? Commitment. So they hop from one employment to another. So walang loyalty. Pagkatapos yung i-train, makakuha lang ng pang CV mo. Kaya, ano po yan, paalala at isang tip yan sa mga may tendency mag-resign kaagad ang timano na hindi umabot ng 2 years. So pareho tayo nag-agree, consider filing a leave, no? Mga tipong 3 years o 4 years. Hindi naman Tapos balik ka after mga 4 years na. So yung leave mo 3 years. Tapos leave with pay. Wow. So ayan, tsaka mahirap maging magpadalos-dalos ngayon, Doc Alen tsaka Miss Meno. Na forecast na medyo magiging challenging ang buhay economically, socio-economically. So a lot of practicality should be considered seriously. Ayan. So thank you po sa inyong katanungan na yan at we hope that God's wisdom will be upon you. Samantalang nag-navigate tayo ng kung magkakaroon 3 options, mas maganda. Hindi lang Okay. Isang listener natin na nagsabi, diretsahan tanong niya sasang-ayon po ba kayo na dumulog ako sa barangay para ireklamo ang isang pamilyang nangungupahan sa amin at 4 na buwan nang hindi nakakabayad? Umalis na lang ng walang paalam. May inisyu na cheque, PDC, meaning post-dated checks, pero malamang ay closed account na ang mga yon. Tapos, ang laki ng bills na iniwan sa kuryente at tubig. Sa halip na kumita ako, ang laki pa ng kalugihan ko. Kailangan ko din talaga ito para sa pag-aaral ng aking mga anak. Salamat po at pasensya na. Christian siya, by the way. Kailangan ko idagdag yun kasi, kasi yung struggle of really filing an official complaint Ayan. Anong sasabihin ng ating mga... Yun bang nangungupahan sa kanya, Christian din? Ay, good. Ay, sa pang yun. Paki-reply nga po. Pakidagdag nga sa kasi question. Kasi baka may iba yung sagot natin pag Christian. Sige, let's make 2 assumptions. Yeah. Kasi hindi porky Christian ka, hindi ka na magbabayad. Di ba? May makilala tayong ganyan. Na parang ilista mo sa tubig, parang ganun.
But anyway. Well, medyo masalimuot na to kasi 4 na buwan, tapos nag-issue pa ng cheque and she doubts na ito ay open pa tong account na ito. No? So, I would say na dapat ay idulog niya na sa barangay for her, kung babae man to, for her to be guided kung ano yung magandang gawin. Dahil tinakbuhan na siya eh. Wala na yung umuupa sa kanya. And definitely, this is something na kailangan niya ng assistance ng local government, no, ng barangay. Una, para mahanap yung tao. Pangalawa, para magpakita ulit, no, at makipag-usap. No. At yun yung mga bagay na maganda ay hingi talaga siya ng help. Lalo na pati yung check din kung talagang ito is indeed a closed account. Ano yun eh, di ba? Pwede ka ng masu for issuing a bouncing check. Diba? Yeah. BP 22 counts yata ang tawag dyan. O kaya minsan insufficient funds na insufficient funds. Either the insufficient funds or closed account that can be used as a basis to file a legal complaint. Yeah. Marami na gumagawa ng ganyan ngayon. Oo nga, totoo yun. Nanloloko. Kasi usok-uso rin yung mga online loans ngayon. Yeah. Bila ko naisip, meron ba silang contract regarding sa rental and all that? Kaya importante yun eh. Hindi porket maliit lang yung place. By verbal na yung agreement. Dapat bound by a contract. Para yung mga ganitong sitwasyon, kung magpa-file ka ng case, mas madali. Though meron siyang pwedeng panghawakan yung mga inisyong post-dated checks. Siguro pwede siyang gamitin against, but I don't know how is it enough. So, maganda, ang sa akin namang opinion dito ay mag-consult sa isang lawyer. Sa mga barangay ba, may mga lawyer ba sila? Lawyer-lawyeran. Sa public attorney's office ng lugar nila. Di ba libre yun? Libre. Papakapihin mo lang siguro sila. At minsan may mga kilala tayong iba, mga connections, lawyer, ganyan. May mga ganyan tayo. For example, ako, I can think of, consultation, pakapihin mo lang yan, kumain kayo sa favorite fast food niya, ganyan. Consultation, one sitting, Tsaka hindi mo sinabi kung magkano. Feeling ko, malaki talaga yung pinag-uusapan dito kasi, kadalasan kasi kilala ko condo ang kanilang mga pinapaupahan. So most likely sa ng Doc Alin, baka may mga contracts yun. Kaya kasi kung halimbawa, hindi naman alam kung saan nakatira, parang legal every tomorrow pa po yun eh. Kaya alam mo yung mga batas, yung mga legal Parang dapat yata doon yung tutinanong. Oo nga eh. Paki-forward kay Kuya Lemit ito tomorrow. Yeah. Pero kasi sanabi niya rin kasi na kailangan niya talaga yung pera. Pero may mga anak siya eh. Baka yun lang means of income niya. Hindi niya masinabi kung stable yung trabaho ng asawa niya. Well, regardless, yung sa issue niya, dapat talaga mag-consult na siya kung ano yung pwede niyang gawin. Kung gusto niya talaga mabawi yung money. Kung Christian yung Oo. yung tumakbo, ano ba? Ano nga bang problema pagka ina-address ito sa Christian context? What have you noticed? Kapag halimbawa, dinudulog sa pastor o kaya ay sa mga leaders ng church at may mga utang na involved, ano nga ba ginagawa? Ano ba ginagawa ng mga lupon sa barangay versus sa ginagawa ng pag-action ng church pagka sinusumbong sa leadership? Pero di ba sabi naman sa Bible, pag kayang ayusin sa pag-uusap, ayusin na. Ngayon, kung hindi talaga, baka kailangan gamitan ng batas. Yun ang sinasabi ko, especially sa mga cases ng mga na-abuse. Sabi ko, mahirap yan. Dapat talaga mag-file ng case. Otherwise, patuloy na gagawin yun ng pastor, for example. So, dapat mabigyan din ng hindi naman parusa eh. Or sanction or ganun din. They should learn the lesson from a specific situation. Consequence. Kasi nangyayari kahit yung mga abuse, parang hindi ko talaga mag-gets. Bakit nyo hinahayaan? Why don't you involve the law? Kaya nga siya nandyan eh. Hindi naman, okay, nandun na ako sa mga followers tayo ni Christ. Pero, kahit na. Di ba? Yeah, right. That's very true. Minsan, naalala nyo rin sa mga counseling cases natin, even what I get to hear from Ate Marcia, may mga abuses kayo na Ate May, no? Madalas nag-handle ng mga bata na
produkto ng domestic violence, abuses, mga molestation for example, it gives them parang a sense of relief na parang a law is being considered, yung mga legal actions, na parang justice will be served, no, in no time, at parang papanagutin yung mga culprit at yung mga may sala at yung mga perpetrators. So nakatulong to sa healing process when law is being looked at seriously, even yung mga tao sa church, no? We may be Christians, we may be operating ourselves in a spiritual, religious environment, pero that is not to dismiss or discount what the law can give us, especially when justice needs to be served. Yun. Yeah. Anyways, so kung may karagdagan po kayong katanungan dun sa ano na yun, ano ba kami nakaka-relate po ng mga kaagapay, don't hesitate to contact us po. At dito po sa Heartline throughout the week, may mga specific po tayo mga discussions on legal matters like this. At meron tayong mga lawyers na contacts, no? Halimbawa, kung may mas malulupit pa rito yung mabibigat pa, yung mga issues na kailangan indulog, kailangan ng mga legal consultation, do not hesitate po. Yan. May isang light question dito, parang talagang basic inquiry. May alam po ba kayo na Christian psychiatrist sa bandang Metro Manila na medyo mura lang at salamat po sa tugon? Christian psychiatrist. Ako naintindihan ko itong tanong na ito kasi may mga tao na for quite some time hindi pa sila open sa mga psychological, psychiatrical evaluation. At nung na-realize sila na nalilimit yung pwedeng gawin ng church, no? More than pinagpe-pray over, dinideliver, alam mo yung tapos yung parang pinagpe-pray retreat, ganyan, kaya matiyado sa mga kabundukan ng tralala. Parang there must be more holistic at practical interventions to be done. Dito mapasok yung mga pagbubukas sila na baka kailangan ko ng psychiatrist o psychologist. And I have encountered numbers of people na ang provision nila dapat Christian psychologist and Christian psychiatrist. How do you respond to that? Your thoughts? So personally, wala na akong kilala eh. So I ask a friend kung meron siya, and then pag meron, so technically, hindi ko rin kilala yung i-refer niya, for example. Kasi hindi naman natin tinatanong na Christian ka ba? Di ba? Even if you are in the setting ng mga, for example, ng conference, may mga psychologists, dun psychiatrists, parang hindi naman natin tinatanong bawat isa na Christian ka ba para magkaroon ka ng kakilala na in the same field. So medyo challenge din sa atin kasi nga they have that specific need na kailangan or qualifier para lang mag-avail ng service. So far, basically referral lang. Sa mga colleagues natin na nasa counseling work, psychological work, ay parang may kakilala ka ba na ganito? So, ganun basically. Pero yung to refer these types of inquiries to, wala tayong masyadong, Yung personally na connected ka, kakilala. But you can vouch also for the competence, no? Isa pa yun. Hindi na isa pang reason kaya medyo hirap ako mag-refer. Kasi, syempre ako magre-refer, pag ako nag-refer, may iniwala sila. The problem is, I don't know the person din. Kaya I would encourage na mas maganda sila yung maghanap talaga para personally sila lagi itong na itatanong sa atin sa Amara kung meron tayong psychiatrist, psychologist. No? But sa Amara po talaga ay mga registered and licensed counselors ang meron. And psychotherapists. Psychotherapists, of course. Yun po ang meron kami. And yun nga, yung question na ganyan, kahit ako wala akong personal na kilalang psychiatrist. Except that magtatanong din ako ng psychiatry. Isa sa atin, naisip ko yan eh. Sabi ko, mag-aral kaya ako ng psychiatry. Kaya mabalik naman ako sa medic sa school. Ayun na naman tayo sa mga libro. Feeling ko isa sa mga pinakamahirap yung pharmacological. No? Yeah, napakahirap. Di ba nagkaroon tayo ng pharmacological psychopharmacology na subject. Okay. Napakahirap niya talaga. Inaral yung mga gamot. Yung mga pangalan. Mga code ba. I don't know. Nakalimutan ko na. Alam ko lang, paracetamol. Tusiran yun ang alam ko. Decolgel. Akala nila, I prescribe medicines kasi nga, they call me doctor. So I have to explain pa na hindi po ako medical doctor na psychiatry. Okay. So
expert lang sa ano. So marami nang hihingi ng ano sa'yo. Oo, hindi naman humihingi, nagtatanong Gamot. sila, do you prescribe po ba medication? Sabi ko, well, the only licensed people in the country who are pwede magbigay ay mga psychiatrists. So hindi po ako psychiatrist. What about yung mga clients natin, halimbawa ay may nag-go to depression and anxiety at parang tatanong ng gamot na pampatulog. Di ba sleep can be therapeutic for some people na anxious at may depressive? Yeah. Do you recommend kayo bilang mga Ako professionals? based on my assessment sa ilang sessions, may nagsasuggest ako ng mga practical munang pwede niyang gawin. Okay. Kasi I always tell the clients na pwede natin gawing last resort ang psychiatrist. Kasi if we can do a lot of things just to address your issue by doing the basic things in life, why not? Kasi most of the clients I also encounter, ayaw din nila ng may tinatake na medication. Yeah. Sabi ko, sige, let's work what can we do sa issue natin o sa issue mo na pwede nang hindi kailangan ng medication. So we explore that. Yeah. Pero case to case pa rin. Oo naman. Kasi meron namang mga clients na talagang unang tingin mo pa lang, i-recommend mo na, na magpa-psychiatrist. Judgmental lang yung mga Hindi naman. It's Hindi about naman. assessing the client. Yung para bang sobrang anxious na nag-shake na siya, and even as she speaks, parang nagkakaldag lang yun. Yung mga uso ngayon. Although even that, kasi nung I started volunteering sa school nga ng church namin, a few of the students I talked with before, talagang pag-upo pa lang, na-observe mo na. So, all throughout naman, nung mapakalma ko siya and everything, yung mga sumunod na session, nag-iba na siya. And every time mahuhuli ko siya na, okay, you're doing it again. So, every session, inaano ko siya, kinukall attention niya, hanggang sa dumating yung time na, wala, normal na lang sa kanya, hindi na siya nangangatal or something. Especially, I asked them, ganyan ka din ba sa mga teachers mo? I asked the teacher, sabi nila, minsan po, tapos ngayon nakita din nila nagbago na because of calling their attention and teaching them how to relax. I see. Yeah, pero option din nila yun. Kasi may mga client din naman na talagang gusto nila magpa-psychiatrist muna. Pagka gusto nila, sige po. So, are free to do that. Hindi, para hindi maging hopeless yung ating listener, yung ating kaagapay. There's one Christian organization that we know, sa Christian Medical Specialist, dyan sa may West Avenue, sa Back to the Bible building. Ayun, I was about to say that yung pala yung tawag doon. Sabihin ko, yung sa Back to the Bible, ba tawag doon? Christian Medical Specialist Foundation. CMS. Meron sila dyan mga, at least meron dalawa dyan na psychiatrists, may mga psychologists din dyan, And mga Christian counselors sila. and Christian sila. Optometrist, cardiologist, OB-GYN, ayan. Hanapin niyo po yun, Christian Medical Specialist Foundation, yan sa West Avenue, almost fronting SM North EDSA. Ayan. Alam mo, may isang Satsuki tayo, nire-refer lagi ito sa atin ni Professor Christina ko, yung teacher natin sa Child and Adult Counseling, si Dr. Encarnita Ampil. Encarnita Ampil sa UST Hospital. Ayun. Hindi siya of the same faith. I mean, the evangelical faith, pero sa testimonies ng mga clients natin na Christian ay helpful at therapeutic yung kanyang intervention niya. Hindi siya Christian, so you may want to consider that in the occasion na fully booked yung mga Christian psychiatrists and psychologists dyan po sa Christian Medical Specialist. Pag-pray nyo rin po kami na kasi ginugol po, isa po sa mga iniisip din namin, mag-invite o mag-tap ng magiging weekly o para mga in-house na Christian psychologists and psychiatrists para yung ministry ng Amara sa aming counseling center po ay parang one-stop shop na rin, May mga counselors, psychotherapists, and psychologists, at eventually may even psychometricians, And then a psychiatrist para po ay lalo mag-expand yung ministries ng Amara Counseling and Training Center. Ayan. Actually, Doc Alain tsaka Ate May, may mga questions na pumasok sa ating line. Pero at this juncture ay maganda siguro na bigyan natin yung mga tagapay natin ng ilang segundo na break. At tayo rin, magkaroon tayo ng coffee break, di ba? Kahit gabi ngayon, na-apekto na ba kayo ng kape sa
gabi? Ako hindi. Hindi na ikaw, Doc Alin? Depende sa oras. Ay, wow. Akala ko depende sa brand. Kailangan pinaka-late na yung 7:30. I see. Maaga pa yun. Oo, So early parang... Anyways, mga kaagapay, mga kaibigan, ng programang Heartline Monday Edition, kasama mga kaibigan ninyo sa Amara Counseling and Training Center, ay magbabalik pagkalipas lamang ng ilang paalala. Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa? Ang LGBTQ community, they belong also to the family of God by virtue of God's creation. Kaya lang, tayo namang mga evangelical Christians and Bible-believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero, by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment. Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. At nagbabalik nga po ang programang Heartline Monday Edition. Kasama pa rin ng mga kaibigan niyo, mga resident, guidance counselors, and psychotherapists mula sa Amara Counseling and Training Center. Pastor Archie de la Cruz here, kasama sina Ate May Gomez. And Dr. Alain Dizon. Gusto kong pigas Ate May Gomez. Ang sexy nun natin. Panggabi. Panggabi, syempre. Dapat bedroom voice. Oo, ikaw talaga. Anyways, kayo po ng mga nocturnal people ay salamat po sa patuloy na pag-antabay sa amin. Hindi kayo naglilipat ng inyong mga istasyon. Especially yung mga PM radios natin. Pre-tune siya sa 702 DZAS. And what's so special about this evening, itong episode po na ito ay napapanood din tayo kaya nga Radio TV, ano? At napapakinggan sa mga online streaming app ng FEBC.ph. Kaya nung kayo po nasa ibang bansa, nasa ibang time zone, Yes. you have an access to this program. Okay, halimbawa, dito gabi, halimbawa, past 10 o'clock in the evening, sa kanila ay ibang oras naman. Nevertheless, this is very encouraging and affirming sa amin po ginagawang specialized ministry in counseling on air tsaka face-to-face kapag po may mga katulad po ninyo na nanatiling kaagapay natin sa pagsusulong ng isang malusog at balanseng pangalaga sa ating katawan, lalo at tinurun po ng ating pandemic. Okay, habang bago po natin banggitin yung panibagong tanong natin for the second half, Doc Alain tsaka Miss Ate May, meron ba kayong mga gustong batiin na alam natin na nakikinig sila ngayon at baka magtampo, baka sumama ang loob sa atin? Yung regular na tagapakinig sa Bataan. Ay, oo Janet, nga! diba? Right. Sige, Ate Janet, magandang gabi po sa inyo kung kayo ay nanonood or Nakikinig, nakikinig. oo. Ayan. O sige, pangalanan yung mga anak nila, baka sakali ko Hindi ko rin memorize yan. Japet. Alam ko mga letter J. Joshua. Uh-huh. Tsaka si
Si Chef. Si Jap. Si Japet yun din. Si Japet si Chef. Si Okay. Sangko. Jacob. Jonah. Ayun. Yun. Diba? Hello, Ate Janet. Hello. And Sana. family, yan. Okay na si Ate Janet. Okay, nagsusumba na yata. Nagsusumba na balita ba ko ulit? How we wish to come back ngayong summer. Ay, wala pala. Wala ka. Huwag kang Wala mangarap. tayo eh. Mangarap-ngarap, pero siya naman wala. Malalaman niyo po yung mga kaagapay soon kung bakit. Iniisip ko lang, no, Archie. Oo. Siguro may mga, listeners na ngayon dahil, meron na tayong video. Sabi, ganyan pala itsura nila. So, hindi Ganyan sila pala kagwapo si disappointed. Doc Alay, tsaka si Pastor Archie. Sabi niya, kahit pala malayo si Meling, kitang-kita pa rin yung kanyang labes. Miss Ewan ko sa'yo. Ay, nako. Anyways, ginusto lang po namin gisingin pasayahin kayo para hindi kayo burden. At alam mo, ang humor daw, Kalen, tsaka Miss May, is really therapeutic din. No? Oh, Kapag yeah. ka problematic ka, a good laugh can still not just temporarily give you a sense of relief, pero may mga, you have to take things, some of these things very lightly, para hindi masyadong kabugin, dibdibin. Yeah. Na Totoo yan. to laugh and to smile is a gift, no? How do you say? Yeah, kahit nga sa relationships, like relationship mo sa asawa mo, sa mga anak mo, it really helps. Oo, when there is humor at home, na hindi ba yung, alam mo yung, ang bigat na nga ng mga problema sa bahay, tapos ganun pa kayo, parang sobrang seryoso ng buhay. When you are able to laugh in the midst of a lot of problems, mas magaan. Parang, it binds you pagka nagtawanan na kayo. Ang dali na lang na, ay, nga pala, may bayaran tayo ng Meralco. Ano gagawin natin? At sino naman ang sasaya pag nakita mo na yung bill ng Meralco? At least it lightens up life. Pagka, alam mo yun, may nagtatawanan Saan tubig kayo. ang mahal eh. Tubig. Oo. Ganun ba? Sa Batangas? Hindi dito sa Quezon City. Akala ko sa Batangas. Pag may nilad ka, Marami silang tubig dagat. tumaas sila. Sa Batangas, mura lang eh. Oo, maalat-alat. Pero dito sa Quezon City, for some reason, ang mahal ng tubig. Parang ginto ang Commercial. presyo. O maliban kay Ate Janet, tsaka sa kanya mga anak, may mga nakalitan ba tayong batiin sa gabi Gusto kong nito? batiin sila Ate Nati Cruz, at si Grace Dickman, si... Di ba batiin ka rin, mga contemporary niyan? Of course, Nag-speak ka sa si kanila Jean recently. Burias, ayan. Saan? Anong saan? Nag-speak ka sa kanila recently, dahil mo kang post. Alam ko na yan. Ate B, Grace hello. Fellowship. Yes, namiss ko yung church na yan. So, kung nanonood po ang mga taga-church ni Ate B, ni Pastora B, magandang gabi po. Yan. At you Ano were ang saying, last name ni Ate B? Oliva. Oliva, Ito may ayan. pinakamatisat na sandal sa India. Ay, nakaka-bless. Nakita ko siya ulit after a few years. Pero nagkasakit siya recently. Yeah, pero alam mo, walang bakas. Talaga? Oo, tsaka mas ano siya ngayon, kung gaano siya kasaya, Ka-jolly. nung makilala natin siya, Ganun pa rin. mas lalo ngayon. Talaga? At ang ganda-ganda ng ginagawa ng Lord sa church nila. May farm na sila. Oo. Alam mo ba yun? Oo, may farm siya. The church owns the farm? I think she owns the farm and then the church Oh, owns the senyora. farm. Yeah, the last Oo. time na nagkita kami, sabi niya, uy, mayaman na ako. Sabi niya sa Nakakondo na siya. uy, mayaman na ako. Ganun ang pagkakasabi niya sa Uy, bigyan naman. Ate B, big Sinabi naman. ko na na nagtatampo ka kasi hindi ka ba niya iniimbitahan. Sabi niya, next in line siya, Dr. Aline. Maghintay lang siya. Sabi ko, hindi, kasi mawawala yun eh. Hayaan mo na sa mga summer na, after ng summer. Di actually, piniem niya ako. Sabi niya, may utang pa raw ako na sermon. Sabi ko, sermon lang pala gusto mo. But anyways, we're talking about yung mga friends natin sa ATS, Ate Nati, sila Ate Jing, sino pa? Sila Grace. Si Grace, oo. Of course, sila Ate Luz. Mm. Yan, yung mga... Mga barkada nila. Barkada. Yeah, so we also greet yung mga si Tatay Jojo Manzano from Asian Theological Seminary. Yes, Sir Joe. Nanood ka ba talaga? Nakikinig ka? Nakikinig yan. Natag natin siya. Of course, yung mga kaibigan ko rin dyan, si Rainiel, si Eleazar, si Carrie, tsaka si Mandel. Hello sa inyong lahat yan. Binabati ko rin yung yung Palmes family sa Muzon, si Kuya Bernie, Sister Malu, at saka anak nila si Paul Palmes. Nakikinig lagi yun. Ayan. Yun, maganda kasi yung binabati natin, nakikinig din Si talaga. Irene Ibus, Nakikinig din siya. nakikinig din.
Ayan. Okay, right. Ang pangatlong question natin sa gabing, next batch ng question natin ay ito. Babasahin ko na. Alright. Magandang gabi po, Dr. Elaine, Ate May at Pastor Archie. Normal lang po ba sa mag-asawa na hindi magkaroon ng loving-loving sa loob ng halos 1 taon? Ganyan po kasi mo sa Ate May sasagot nito, no? Parang hindi. Ganyan po kasi kami mag-asawa. 4 years na po kaming kasal. Hindi po siya nagkukusa. At ako naman ay nahihiya. Wala po kaming anak. May history po siya ng pagkakagusto sa kapwa lalaki. Natatakot ako magtanong kasi magagalitin siya at di din ako sigurado kung tama ang suspetsya ko. Ayoko namang magkahiwalay kami. Tulungan niyo po ako. At akala ko sasagot ka. Sige siya muna kasi ko yung married eh. Well, ang Normal tanong niya kasi normal ba? As a married person, and we know na ang pag-aasawa, parte talaga yon, yung loving-loving na sinasabi niya. Talagang kasama yon, At yun yung actually nagpapaganda, nagpapalakas, nagpapayabong, diba? Ng isang pagsasama between spouses. No, at kung sasabihin niya na sa loob ng 1 taon parang wala sila, siguro magandang magtanong, bakit wala iyon. Well, yung couple sila 4 years. 4 years. 4 years pa lang. Oo. There could be a reason why. Hindi natin alam, may problem ba with physiologically or could it be relationally, di ba? Hindi ko alam. Or trauma response. Baka trauma response siya na I had a client. May client akong ganyan. May trauma yung babae. 2 years na sila, wala pang nangyayari. So, may problem talaga. So, hindi natin right away ma-judge na ba't ganyan kayo, diba? So, we have to really help them find out why. Kasi, although factor yung history. Yeah, that's about the same. Kaya nabanggit niya siguro, baka meron siyang iniisip. Ni-raise niya yun no? So, it could be that nakikita niya may factor talaga yon. That's the reason. Sana hindi, na meron siyang iba na lalaki din. Pero parang natatakot siya magtanong, di ba? Magagalit daw. So, there is also a problem sa communication nilang dalawa. Na bakit hindi kayo free to ask or yung without having to feel na nakakatakot magtanong, yung ganyan, diba? The truth is, nakaka-stress yung mga ganong communication, yung nagagalit ka, so ang pinipili mo is the easy route. Yung, sige, para hindi stress, huwag na nga lang tanongin, huwag na mag-usap. But the problem is, especially sa ganitong relationship na very intimate, mag-asawa, hindi pwedeng gawing resort yung, para hindi ako stress, sige, magkanya-kanya na lang tayo, hindi lang kita kausapin. Kasi hindi mariresolve ang issue. Siguro para maiwasan yung pagiging magalitin niya, why don't you, suggestion lang naman, and always suggesting sa mga ibang client, why don't you go out? Kasi yung environment factor yan sa mood natin. Kung yung bahay nyo naging na siya, mas madalas na hindi siya peaceful, at mas madalas nag-aaway kayo, siguro kailangan baguhin yung environment nyo kung mag-uusap, or if you have a plan to talk to your husband. I would strongly suggest talagang, why don't you go out on that date with the purpose na mag-uusap kayo regarding this specific issue. Isang peaceful, kailangan ba peaceful environment? Alam ko, iniisip ko. Pwede din, para kung sakali diretso na. Grabe. Siguro yung somewhere they can also commune or communicate with the nature, with God, yung creation niya. Kasi it brings so much clarity, kumisa at peace kapag nasa ganung lugar ka. Yeah, or probably they need someone to help them facilitate understanding why. Kailangan pa kasi sa Amara. Oo, kailangan. Yung hahandle yung babae, si Kuya Eugene naman yung sa lalaki. Oo, pwede gano'n. Kasi sabi niya, parang baka daw magalit, ganyan. There must be a reason also bakit pang tuwing lalapit siya, galit na yung lalaki. Pwedeng front niya na lang yun na maggalit-galitan siya. Kasi probably, sometime in the past, parang yung babae ay may sinasabi siya, ginajudge siya agad. So, alam mo yan, yung mga ganong dynamics sa pag-uusap ng mag-asawa na galit ka na agad. Kasi parang meron kang, merong nagpe-playback sa isip mo. Paano makipag-usap. So, in short, mag-usap sila.
Oo, diba? To really find out why. Diba? Right. Okay. Maganda sinabi ko kanina, trauma response. So, maganda yan. Kasi feeling ko, when I look at the question again, mukhang may mga nag-overlap dito at mga posibleng mga compounded cases itong itong present niya na situation. At saka I also learned that sa mga online conferences na ina-attendan ko, yung free lang na tayo para normally yung mga issue natin, or the way we respond to people, the way to relate to people, some of it, we are unconscious na yung pala ay nanggagaling sa isang trauma. That's why they called it trauma response. For example, just gonna walk away because medyo hindi na okay yung usapan, so it could be a form of a trauma response. May ganun kang naging siya, na-develop ng response mo dun sa mga nangyari sa iyo previously. So sa case na ito, based sa question, posibleng nasa trauma response yung ginagawa nila both. Kasi ayaw mo magagalit siya, so baka may trauma ka din kapag napapagalitan ka, so you choose not to speak na lang. So it's a form of a trauma response. Ayun namang husband, umiiwas or hindi kanya niyayaya, so mas malalim ito. Posible nanggagaling din siya sa isang form of trauma, yung naging response ng husband. Right, okay. Again, Doc Alina, for the interest ng mga bagong tune natin, halimbawa, hindi sila nakaabot kanina nung ina-announce yung contact information ng Amara. In the occasion na itong listener natin, at baka sakaling may mga listener tayo, mga viewers natin ngayon na nangailangan ng professional, psychospiritual, psychotherapeutic intervention at mga lenses, ano yung mga information ng Amara where they can contact? Okay, so siguro yung couple ito. So naka-social media. Good so assessment. Again, Facebook page po ng Amara is Amara Counseling and Training Center. Just type it in, lalabas na po yan. And we are located pala sa 3 Ligaya Street, Isidoro Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. So kung taga Quezon City po kayo, mas maganda pa rin na in-person yung therapy. Kasi po sa aming mga counselor, mas na-observe po namin, mas na-assess po namin kayo, including your non-verbal communications, as mas nakakutulong yun sa amin kung paano evaluate yung situation, di ba? Yeah, yun naman ang ideal, diba? Kasi pagka online, nakikita mo lang, yung hindi nga half body, yung dibdib lang pataas, yung iba pa, yung minsan noo lang ang kita mo. Pinapaayos mo pa yung camera. Pwede ba pakiayos? Or minsan hindi ko siya masabi, baka kasi ganun siya komportable mag-express ng thoughts and feelings. So, minsan hindi ko na kina-call out yung attention na yun. Pero, may nabasa ako sa Psychology Today na may mga protocols na pala. Pag client ka online, kailangan ito yung mga do's and don'ts mo. So, sana maintindihan nila yon. So, ayun. Ba't ba ako napunta doon? Dahil doon sa in-person therapy. Tapos, kung gusto nyo naman ng number, you can text or call us sa 0936-921-8516. Again, 0936-921-8516. Yan, alright. Thank you. I'm sure may mga listeners tayo na very grateful na yung contact information natin ulit-ulit natin na binabanggit online. Yeah, pero siguro i-mention din natin na kaya lang naman tayo nagkaroon ng online counseling sessions. Nagsimula yan nung pandemic. Oo. And trinay nating i-cater yung need nung time na hindi makalabas and then from there dumami na yung mga nagre-request, lalo na nasa Laguna, nasa Antipolo, minsan out of the country, diba? Practical din naman. Pero yun nga, adjustment sa atin. Yeah, adjustment sa atin. Yeah. As you were saying that, ano yung program na ino-offer natin sa mga taong nasa remote areas who are actually based abroad, Ate May? Oo, yung payong OFW, na siguro last year yun, when we first launched that, na ang Amara po ay we cater also to OFW overseas Filipino workers na kung saan lupalop man ng mundo yung ating OFW ay pwede natin siyang i-serve with counseling sessions online
alam natin kasi na ang daming kwentong OFW na iba-iba yung issues nila, depression, problem with the employer, marital problem, yung andito yung asawa, tapos hindi na sila magkasundo, yung pala ang dami ng issues. And even sa pag-parenting and a lot more, so there were even cases na gusto nang tumalon sa dagat, yung mga ganyan, So lahat po yan, they need help, Kaya talagang, we found it really helpful to have this kind of service sa Amara. Mga kaagapay, kung meron kayong mga mahal sa buhay, churchmates or based abroad at dumudulog sa inyo, lagi nahihingi ng prayer request at mukhang yung mga prayer request na yun, nangangailangan ng mga immediate consultation at kailangan ng mga professional programming, please don't hesitate to refer them to us sapagkat meron po tayong mga payong OFW para sa, not just pa ma-relieve kayo sa inyong mga burdens of always hearing the same stories over and over, pero you feel like limitado yung pwedeng magawa. So narito po yung mga professional counselors mula sa Amara na pwede kayong tulungan para makatulong din sa mga mahal sa buhay at kamag-anak nyo nasa ibang Alam mo bang bansa. last night may client ako from Norway. Diba? Narinig niya yung Amara. Ay, nice. Oo, sa Scandinavian. Pinay siya, yung asawa niya. Oras yun. Gabi nga 8 p.m. Yeah. Normally, 7 hours ang, bagay, sa Europe yun, 7 hours ang difference. Ahead tayo. Yeah. Nag-adjust. Ito naman isang estudyante, isa po akong senior high student, Christian, at may nanliligaw sa akin na Christian din. Ang issue ko po sa kanya ay online game addict siya. Yun lang po yung tanging reservation ko bago ko siya sagutin. Second, ano po ba ang pwede kong maitulong para ma-overcome niya ito? Online game addict. Yeah. Sige, Doc. Addiction. Ang tanong, gusto ba na ma-overcome yung guy? Yun ang tanong, Kasi yung mga ganitong behavior, yung mga addiction sa mga online game, it's a substitute for something. So, most people will look at these addicting behaviors na sakit or ano. But the truth is, yung mga behavior na somehow addictive like yung sa online gaming, sa internet, binge watching, eating, and all that stuff, they are coming from something else. And they need to understand kung bakit sila ganoon. Especially kapag uncontrollable na. Kasi yung addiction naman, naka-qualify lang siya na addiction kapag hindi na siya makontrol. Hindi siya nagtitake over ng life mo. So kung ganun siya, baka kailangan niya ng help at saka tanungin mo rin siya kung kailangan ba niya ma-overcome yun. Kasi minsan, nagiging coping mechanism yung mga bagay na kung saan ka addicted. Instead of, especially kung Christian ito, they resort to things na they perceive as harmless. Instead of committing a sin, they would rather do something na sa perception nila, harmless naman ito, sa ito na lang ang coping mechanism ko. So ngayon, that's another way of looking at addiction. Na huwag natin siyang tingnan very negatively. Kasi for some, it could be a coping mechanism or talagang may pinanggagalingan siya. Bakit niyo yun ginagawa? So I think we need to ask him, talk to him, how can you be of help? So yun ang opinion ko. So siguro yung yung sinasabi mo daw, Aline, yung control, kung nakokontrol pa ng tao. Yes, magandang alamin yun. Oo, alamin yun. Kasi ako nga, kahit yung mga anak ko, naglalaro ng games yan, pero kasabay ng pagre-review. Oh, wow. Tapos maganda yung grades nila. As in, maganda yung grades nila. And so, So sinasabi niyo, matalino mga Hindi. anak. Hindi naman. Exceptional. Yun yung sinasabi ko lang, nasabi nga ni Doc Aline, baka coping mechanism or probably pang distress nila, ganyan, diba? Na naglalaro lang yan, at madalas maglaro kasi maraming stressors ang buhay, diba? But then, pag sinabi niya kailangan ko na matulog, natutulog siya. Pag kailangan ko na magre-review siya. Yung ganyan ba? Or may kakausapin ka ni mama. Nakikipag-usap siya, yung ganun ba? Very functional pa yung tao, yung ganyan. So, baka hindi naman addiction talaga yun. So, diba? pwede niyan tingnan yung behavior mismo, yung sa kabuuan. Yeah. Right. Narinig ko one time sa isang podcast din, napaka-importante ng tinatawag na contracting. If you are parenting a child na
nag-spend halimbawa ng excessive hours. Kasi sabi ng sa pag-aaral, if you exceeded yung 4.15 hours per day of non-work, non-school activities, no, parang ito ay mga binging, o kaya ay parang gaming, you are considered an addict na pala. From Philippine National Police Anti-Cybercrime, yun yung pag-aaral nila. So a person who exceeds 4 hours and 15 minutes of online doing nothing non-productive, kailangan talaga ng therapy, kailangan na ng mga consultation para i-reprogram yung buhay ng isang bata, lalo siguro yung mga younger, lalo yung ano yung pagkatapos ng Gen Z? Alpha generation. Ito yung pinaka-educated, informed, at talagang highly dependent on gadgets and technology. And there's AI also. We have to watch out. I think we do a lot of psychoeducation dito sa generation ito ayon sa pag-aaral. Ito, boyfriend, paano maliligaw pa lang. Oo nga So, tatanggapin mo ba siya? May ano dyan naging na siya ng qualifier. Nasagot ba natin siya? Christian naman, at least Christian. yun ang pang-qualify niya, no? Tapos meron siyang intention to change or help change the would-be boyfriend. So parang gusto niyang baguhin yung... Well, that's another misconception ng mga tao. If you're the type of person na tingin mo, pag naging kayo, magbabago siya, you are bound to doom yourself. Kasi po, ang pagbabago ay nanggagaling mismo sa tao. You cannot change someone. In fact, only God can change us. And your willingness to cooperate with that program of changing. At ngayon pa lang, nanliligaw pa lang, gusto niya nang baguhin yung tao. Dadalhin niya yan pagka, alam mo yung mga asawa na, ang hirap mong baguhin. That's a wrong notion. It's a very wrong notion. May sumagot pa nga dyan minsan natin may doon, parang tinanggap mo nga ako na ganito, tapos ngayon babaguhin mo ko. Di ba? Tinanggap mo ko, minahal mo ko, pinakasalan mo ko, ginawa mo ko, ginawa. Tapos baka hindi na naive na yung concept ng relationship. Kasi sinasabi ko lagi kapag I talk about if you're going to enter into a relationship, dapat it will bring out the best in you. You will grow together as a person, as a couple, and you will grow as an individual. Kapag wala itong mga factor nito sa relationship, baka kailangan ng iba. Kailangan ng iba? Hindi kasi dapat, di ba, ang isa sa function ng relationship, pareho kayo mag-grow. You grow as a person, individually, and you grow together as a couple. Kung hindi nangyayari yon, maybe there's something wrong. Otherwise, sahanay sila sa mga bilang naman naghihiwalay ngayon. Correct. So siguro, siguro, pa lang sa ligawan na portion pa lang, nakikita mo na kung this is gonna be the person na talagang gusto mong maging asawa pagka he or she brings out the best in you. Ganun Although sometimes, tendency pag pinupursu mo din na dito, you'll put your best foot forward Some of the things will remain to be hidden until you are in a relationship na or pag kinasal na kayo. Kaya nga, isa sa payo pag bago ikasal, sinasabi ko din, is you tell everything, even the worst. Kasi based on sa counseling, hindi ko alam kung na-experience mo to, ang mga na-encounter kong couple sa counseling, because they didn't tell this and that before they got married. So, pag sinabi mo lahat, as in, half of your marriage problem or marital problem will be solved already. Talaga? Oo, yun ang isa sa challenge Narinig ko din yun sa isang pastor, kay Pastor Eric yata, na isa sa mga best advice na binibigay niya sa mga bago ikasal is you tell everything. At kapag nasabi mo na lahat, even your worst, yung pinakamabahong parte ng history mo, ng life mo, and then you decide again, do you still wanna get married together? Or you still gonna marry me or not? I have a friend, actually graduate ng ATS, Ang isang tip niya, because they're going through couples counseling ngayon, lesson na parang he was able to draw from the session, it's important to tell your would-be wife everything. Tama naman si Doc Alin, yung payo na yun. Kasi sabi niya, kasi parang ang issue na ngayon, I was scammed. Sabi ko, akala ko yung scam mo yung mga nahahack yung account mo na... so hindi lahat pinakita. Hindi niya pinakita. Actually, madami. Marami siya. Naging confidence niya ako. Sabi mo yung best foot forward. Para maging likable, to be accepted, to be loved. Pero yun pala, a lot of the skeletons in the closet were talagang andyan. So, bila ko na yung false self, true self. Tama. Doc Irene. Ang ganda ng lesson na yun. Anyways. Sige, kaya pa natin isang question sa gabing ito.
Okay. Good evening po, Doc Alain at Ate May. Nahiwalay po ako sa asawa ko dahil sa patong-patong na dahilan. Kasama na po diyan ang nauulit na pangaliwa. May isang 7-year-old na anak na kami na babae at nasa puder ko bilang nanay. Kaso, nagkakagulo kami ng panig ng tatay ng bata dahil hinihiram nila ang aking anak at nagbabanta na magreklamo daw. Hindi na po kasi ako kampante na ma-expose ang anak ko sa pangit na kapaligiran na meron sila. Ano po ba ang mainam na gawin ko? Tama lang po ba ang paninindigan ko? Alright. So, naghiwalay sila and nasa poder niya yung anak niya. 7 years old. 7-year-old niya, babae. Oo. At yung husband, hinihiram-hiram yung anak. Kaya lang, parang sinasabi niya dito na hindi niya gusto yung environment kung saan nandun yung tatay at yung family. Yeah. Alright. So, anong question niya? Tama naman yung panindigan. Na hindi ba ipahiram? Ano ba? Hindi na... Siguro sa pagkakaunawa ko, hindi naman niya gusto ipagdamot. Kasi tatay pa rin, di ba? It's just that maybe the mother is concerned more of the exposure of the child, especially babae ito at 7 years old, sa kung ano mang kaguluhan na meron doon sa bahay ng former husband ba niya ito? Strange husband. Di pa naman sila hiwalay talaga. Go ahead. So, ayun. Yun ang concern niya talaga. Paano ba niya maiiwasan yung ma-expose siya kaso kapag pinagbawalan niyang ipahiram yung bata, kaya naman yung karapatan ng ama. Yeah. Oo. It's a good way to recognize the right of the father pa rin to still see the daughter. Magandang ano yan. Naisip ko lang, siguro kung gustong makasama ng father yung daughter nila, siguro mas less yung time sa bahay or dun sa environment kung saan magulo. And they go out na lang. Although magastos nga lang lumabas, pero well, they have to invest sa health ng kanilang bata. Kasi critical stage yung yung ganong age. Kasi they very observant, they are learning, and they get to see the reality of their world slowly from that age. So, dapat maging maingat sila raising this daughter. Meron kayang a part of her na kaya ayaw niya pahiram? Dahil ayaw niya lang ipahiram. Or hindi maganda yung relationship nila ng asawa. Di ba? Kaya nga nag-iwalay siguro. Pwedeng ganun, ano? Oo eh. So, Pili ko chismisan tayo. she has to really look deeper sa sarili niya. Bakit nga ba? Or talaga bang, minsan kasi gumagawa ka na lang ng mga, scenario. But of course, hindi natin sinajudge itong question, nagbigay ng question, But yun lang, really have to look deeper, Ano ba talaga? Talaga bang magulo doon or ayaw ko lang ba? Yung ganyan. Because definitely, yung tatay nga, sabi niya, may right naman talaga siya. But kailangan pag-usapan, talaga bang valid yung sinasabi niya na hindi maayos yung environment doon. And kung talagang siyempre, anak niyo yun, concerned kayong dalawa dyan. Kung talagang hindi, then sabi nga ni Doc Alain, na pwedeng ilabas na lang yung bata kung turn ng tatay na mag-spend ng time doon sa anak. Diba? Somewhere else, other than doon sa place na magulo. Diba? Yung ganun ba? Dapat nagkakaunawaan. Otherwise, yung iba umaakit na sa naglo-lawyer na sila, Kasi minsan talaga nagmamatigas yung ganyan. Wala na naisip na para ma-verify yung sinabi niya, why dun sa nagtanong nito, bakit kaya hindi siya mag-spend one time to observe yung environment noon? Baka biglang maglinis tapos. Hindi naman. You're just there. She will be there just to observe para ma-validate yung kanyang sinasabi na pangit talaga yung kapaligiran na meron sila. Yeah. I know one couple na naghiwalay. Tapos, ang concern ng nanay ay dun sa tinitirhan ng husband niya. Meron ding ibang couple na nakatira. Of course, may ibang lalaki, ganyan, at yung anak nila ay babae. So, yun yung fear niya na, alam mo yun, minsan may mga nangyayari na pag nalingat yung tatay, diba? We really do not know kung gaano ka-safe yung lugar na may ibang lalaki.
Mga kagapay, please huwag kayong magtatakahan. No? Ganito talaga mag-operate yung mga kaisipan ng mga counselor. Kasi minsan yung context ng scenarios will have to be considered. Yes. Kaya yung first 2 to 3 sessions ay importante yun for assessment. So naunawaan natin anong context, saan nanggagaling, may mga katanungan kami na parang to qualify and to provide some more concrete and succinct understanding or assessment of the case, the situation, the dynamics. Kasi mahirap na maging black and white kagad kung hindi na naunawaan yung pinanggagalingan. Naalala ko rin, sabi ni Dr. Athena Gorospe from parang kumbaga sa ating theological training, may tinatawag palang hermeneutics of possibility na hindi na specify yung mga very specific na scenarios or yung mga parang halimbawa context ng reading. Pero ano yung mga posibleng nangyari, kaganapan, at yung mga posibleng naging resulta. So, parang i-exegete mo na yung sitwasyon. Exactly. Well, we call context. Context. Sa counseling psychology na term, context ang term natin. Yeah. Kami po ay trained sa isang magandang pinopromote ng mga programs ng Asian Theological Seminary. Yes, 80 Which nakatulong naman sa practice natin. And we learn how to suspend our judgment also. Exactly. Diba? Alam mo mga kaagapay, we always tell this sa mga clientels namin whenever we do seminar o mga psychoeducative works, not mga nakatulong ng malaki yung maliban sa mga managing our expectations, we learn how to suspend our judgment right away. Sa panahon na mabilis sa atin ang mag-jump into conclusion, no, maging judgmental kagad, manghusga, label, bigay kagad ng mga assessment, parang there's a good measure of an intelligent and maturing helping profession is we learn how to pause and suspend kung kinakailangan until very clear manifestations, signs, at mga symptoms are there. No? Nangyayari siya regularly bago tayo maging very conclusive. It will spare us a lot from being, not just from being judgmental, even our relationship. Kasi minsan mga isolated cases lamang o mga circumstantial, no, na hindi tayo gagawin maging very, very conclusive. Again, one final, Doc Alain, in case na-miss na ibang mga dating kaagapi, anong contact number online tsaka yung mga mobile numbers ng Amara in the occasion that they will still be needing professional consultation, booking, or further inquiries sa mga programs and services ng Amara? For the end time. Again, for the end time, just... end times. End times. End times. Just type in po sa search, yung search bar ng Facebook, yung Amara Counseling and Training Center, lalabas na po yung page namin. At ngayon po kasi karamihan ng client namin ay sa Messenger nagpapa-appointment ng schedule. So you can also do that. Just send us a message through the Messenger or pwede rin po sa aming cellphone number. You can text or call at 0936-921-8516. Again, 0936-921-8516. And for mga seminars, workshops, just send us an email po regarding sa details, kung anong gusto nyo namin ibigay sa inyo ng mga topic, okay? Kung kaya ng powers namin, sige po, tatanggapin namin ang invitation. Pero kung beyond our training, so ganun po kasi kami, hindi naman po namin alam lahat. We have specific expertise, knowledge, and skills that we would like to impart. So kapag within po doon, yes, why not? Kung available po kami. So just send us an email sa amaracenter2015@gmail.com. Naalala ko in one time yung ating episode na parang pwede po ba kayong ma-invite? Naalala mo yun? Meron tayong listen na parang pinagbibigyan niyo po yung mga invitation outside Metro Manila. I remember that may isang listener tayo. Kasi recently din, meron akong bagong client, listener sila ng DZAS. They came, hinanap nila yung location ng Amara. Talaga natuntun nila. Taga Antipolo. Siyempre, hindi papangalanan, Ang layo, Tapos mayroon tayong OFW din na nag-work siya sa Middle East. Tapos, nahanap niya itong yung Amara. Kasi nag-google, parang counseling center in Quezon City. Tapos pinatrace niya. And then, dinala niya anak niya doon. Tsaka yung foster father ng bata. So, salamat po sa inyo at sa tulong at sa biyaya ng Panginoon nakagampan tayo sa mga specialized calling bago mag-pandemic, during the pandemic, and even sa endemic na mental health is our priority. At nagsusulong pa po tayo ng mga psycho-spiritual programming to help us pursue yung buhay na
ganap, kasiyasiya, sabi sa John 10:10, at sa mga balance, no, at mga na programming helping the people in and outside the church para po makatugon tayo sa mga challenges and crises of our time. Okay, at this juncture po, before we end, definitely, Doc Alain, tsaka Ate May, we end this in a prayer. Yeah. Pasalamatan natin yung Panginoon sa opportunity, sa grace na pinagkaloob niya sa atin ng masagana sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa very engaging at hopefully meaningful at productive na episode sa gabing ito. Salamat po dahil ikaw pinanggagalingan ng karunungan tsaka ng mga pagkakalob sa amin ng kapasidad na matukoy yung mga solusyon o yung mga bintana at pintuan upang kami ay makasili ng liwanag sa kabila po ng mga kadiliman at mga kaguluhan at mga stages and situations ng mga buhay namin, particularly mga kaagapit, mga listeners po namin na in a way ay nakarelate o naka-resonate po sila sa mga questions na pinag-usapan po namin sa gabing ito. Ultimately, Panginoon, kami po ay naniniwala na Ikaw ang Diyos na handang tumulong sa amin kung kami po ay mananampalataya, tatawag, sasangguni po sa inyo at maging sa mga kinakasangkapan nyo ng mga institutions, organizations, mga individuals na magdudulot sa amin ng mga matatalino at mga balancing pagsasaalang-alang na mga dapat po naming tingnan upang kami po ay umaluan at makausad mula po sa aming mga kalalagayan. Pinag-pray po namin lahat po ng mga kaagapay namin na silently and secretly ay meron po silang na pinpoint na mga personal struggles at burdens po nila. We pray in the name of Jesus that the peace of God that transcends all human understanding will guard their hearts in Christ Jesus according to Philippians 4:6-7. Abutin niyo po ito, ang mga sitwasyon pong ito ayon sa inyong banal na kalooban at pahintulutan ng mga kapatiran po namin na ito na laging umasa, tumingin at magpasaklolo sa Diyos na handang sumaamin kung kami po ipipili magtiwala sa Kanya. Pinapapurihan po namin ang inyong banal at dakilang pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So, gusto nating mag-shout out sa mga kasama natin sa production. Si Reggie Villena, ang ating RTV team, Wenmark Balatukan, mga broadcast engineers na nandyan po sila sa Bukawe transmitter site. And of course, para po sa inyong mga counseling concerns, pwede po kayong magbigay ng message nyo sa ating FB page. That's 702 DZAS-Radio TV. At pwede rin po na mag-message sa mga numbers na ito. Para po sa mga Globe users, ang number po ay 0916-296-6620. At kung kayo naman ay smart user, ang numbers po ay 0999-223-5671 at 0961-784-9351. Ayun. Dami natin mga contact information sa gabing ito. Oo nga. Dami nilang sinulat. Bago ko makakalimutan, meron tayong regular listener, si Ate Catherine Villena. Kilala mo naman, Ate Catherine Villena, si Ate Mimi Villena, tsaka si Warren, mga regular listener natin. Ngayon, viewer na rin sila. Kasi nga naka-Radio TV tayo. At kung si Ate Lita Alfonso, tsaka si Kuya Bilyong Alfonso, sila ay laging nakikinig ng programa natin. Mandilat, biased sila eh. Mandilat talaga sila nakikinig kasi kakilala natin sila. So, hello po sa inyo. At maging si Ate Mirna Asis ng Malolos, dyan, Bagong Baryo. Hello po sa inyo lahat, mga kapatiran sa Christian Gospel Church Bagong Baryo, Caloocan City at Paglinang Student Center Compassion Philippines. Hello and shout out sa inyong lahat. O baka may nakalimutan pa kayo bago tayo binabati ko si Pastor June Alindogan. Ay, kilala mo siya, nabutan mo siya. Oy, nabutan niya yun. Nabutan ko ba yun? Oo. Sa writing academic papers. Writing academic papers. Ay, yeah. First I sem. remember. Si Sir June Alindogan. Ay, hello po sa inyo. Oo. Hindi na, nakibati na rin ako. Nakibati ko na lahat. Ano ka pangalan ng church nila? Rodriguez Freedom in Christ Church sa Montalban. Freedom in Church. Pero Rodriguez part ng Montalban. Oo. Anyways, Rodriguez Freedom in Church. Doc Alain, thank you for joining us tonight. The night after your birthday. Yes! Of course. Baka may natitira pa. O baka na yung mga tira-tirang cake pa dyan sa ref niya naman. Sige, ito na natin sa inyo. So mga kagapay, help us to celebrate the faithfulness of God sa buhay ni Doc Alain. And looking for more years kung di pa babalik si Lord. Kala ko looking for next day. Si Miss Marcia naman tomorrow birthday ni Ate Marcia Bicomong. So, Happy birthday. Happy birthday.
Mga kaagapay, mga kaibigan, ang inyo nga pong napakinggan ay ang programang Heartline. Heartline, Monday edition. Kasama mga resident counselors and psychotherapists mula sa Amara Counseling and Training Center. Dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, dito mismo sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay mga miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hanggang sa muli po, magkita-kita po tayo next Monday sa panibagong edition ng Heartline kasama mga kaibigan nyo mula sa Amara. Good night, enjoy the rest of the evening. God bless! Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.